hello everyone! Welcome back again to my channel, Sachiko the Great. And today's video, maggagawa at magluluto tayo ng cropek or osembe na malunggay. Ito siya ayan. First time ko lang itong gagawa dahil ngayon lang ako nakapagtanim ng malunggay. Bago tayo magsimula, ihanda muna natin ang ating mga ingredients na gagamitin. Meron ako ditong inihanda na 1 cups of malunggay at 2 cups of water, 2 cups of rice flour, 1 tablespoon of black pepper, 1 tablespoon of fish sauce, 1 tablespoon of garlic powder, at 1 cube of chicken broth. Ayan, ito siya At kailangan din syempre natin ng mga llanera na paglulutuan kagaya nito. Ayan. Diba? At kailangan natin maganda ng isa pang bowl at itong oven paper. Napakarami kong malunggay kaya depende na lang sa inyong lulutuin kung gaano kadami. Tara, simulan na natin. Sa isang blender, ilagay natin dito ang 2 cups ng water. Ayan. At pagkatapos ay ilagay na rin natin dito ang ating 2 cups ng malunggay leaves. Ayan. Pagsasama-samahin lang natin guys ang ating mga ingredients. Ilagay na rin natin dito ang ating patis. Ayan. At syempre, itong ating paminta. At ilagay na rin natin dito ang ating powder garlic at itong ating chicken broth cube. Ayan, para pampalasa naman, syempre, di ba? Ayan, pagkatapos ay takpan natin ito at atin itong i-mix. Kapag okay na siya, sa isang bowl, ilagay natin dito ang ating rice flour at ihalo na natin dito ang ating syrup na malunggay na ating blend. Ayan. Halo-haluin lang natin hanggang sa magpantay ang ating lulutuin. At kapag ganito na ang texture niya na medyo malapot-lapot na, ayan, kagaya nito ay atin itong ilalagay sa llanera at atin itong lulutuin. Ayan. Sa paglagay naman ng llanera, lagyan muna natin ito ng kaunting oil para hindi naman dumikit ang ating malunggay na cropeks na lulutuin. Ayan. Pahiran lang natin guys ng konti kagaya nito. At pagkatapos ay lagyan natin ng kaunti lang. Ayan. Kailangan manipis lang ang ating lulutuin. Ayan, mga 1 kutsara. Ayan. Tapos pagulong-gulungin lang natin guys para hindi siya masyadong makapal at para madali siyang lutuin nga. Ayan, diba? Ganyan lang siya, Ayun. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa makagawa tayo ng marami. Ayan. At habang inaano natin ito, kailangan magpakulo na tayo ng tubig na mainit para sa pag-i-steam. Ayan. Excited na akong matikman. First time ko lang kasi gumawa na ito guys. Dahil nga, ang hirap bumili ng malunggay dito sa Japan. At nakachamba ako dahil may nakita akong ilang piraso ng seeds ng malunggay. Tinanim ko at ayan, tumubo naman. Praise the Lord. Ayan. Diba? Para naman hindi masayang, diba, yung ating mga dahon. Kasi minsan lang sa 1 taon makapagtanim. At heto na nga siya, 2 steamer na yung aking ginamit kasi para madali. At kapag kumukulo na yung tubig nito at medyo mainit na guys, ayan, kagaya niyan. Ilagay na natin dito ang ating llanera na may
malunggay. Ayan. Ito eksakto lang dito, yung isa palang malaki, oh. Tapos takpan na natin. Ayan. Ay, patungan muna pala natin ng isa pa para marami. Ayun, dalawa pala ang kasya rito. Ayan, takpan natin at dito naman sa kabila, ilagay natin itong ating maliliit na llanera. Ayan, tatlo lang pala ang kasya rito. Pwede pang ipatong yung isa, o diba? At tapos lutuin na natin siya ng ilang minutes ba? Mga 10 minutes, okay na ito. So, let's start. Ayan, after 10 minutes, haguin na natin ang ating mga niluto. Ayan, o diba? At ito namang isa ang ating hanguin. Ayan. Mainit siya kaya dahan-dahan lang. O diba? Para lang tayo nagluluto ng leche flan. At hindi maiwasang mapatakan ng tubig pero okay lang yan kasi atin pa itong palalamigin. At ayan na nga, kapag ka nahango na, palamigin lang natin ng ilang minuto para hindi siya mahirap tanggalin. Ayan. O diba? At pagkatapos ng ilang minuto, heto na nga siya, malamig na at atin na itong unti-unting tatanggalin sa mga llanera. Ayun, gumamit tayo ng spatula para hindi mahirap. Ayun, kasi nakadikit nga eh. Patutuyuin natin ito sa ating wax paper, ayan, para hindi siya dumikit maigi. At palalamigin natin ito ng 1 night kasi naantok na ako. Ito namang mga natirang dahon, ilalagay ko sa freezer ito para pang-stock ba. Pwede nating ilagay sa tinola at iba pang lutuin para hindi naman siya masayang. At heto na, kapag natuyo na siya at malamig na, pwede na natin itong hiwain sa nais nating size ng ating lulutuing cropex. Ayan. Ako hiniwa ko lang siya ng pahaba, tapos hiwain ng ganyang kalalaki. Ayan, hanggang sa matapos. Medyo tiyagaan lang talaga. At pagkatapos natin ito mahiwa-hiwa, guys, kumuha tayo ng net. Ayan. Ilagay natin dito sa loob at atin itong patutuyuin. Kung meron kayong bilao, pwede rin sa bilao. Ayan. Patuyin natin ng ilang days, depende sa init ng panahon. At kapag okay na siya, pwede na natin itong iluto. Diba? Diyan, diyan. Heto na. Tikiman blues. O diba? Maglagay tayo sa kawali ng mantika. Painitin natin ito at iluto natin ang ating ginawang chicharon. Hulog tayo ng isang dakot, guys. Ito agad. Tikman na natin. Ito na ang ating nilutong chicharon. Ayan, lusembe. Sarap, tikman natin. Hop. Crunchy. Hop. Subukan natin isawsaw sa sa suka.
Ah. Sarap. Sarap. Ang sarap, guys. Sarap. Maanghang. Parang siyang amag no. Parang si Charon. Parang si Charon. Sarap. So, ano pang inihintay nyo? Mamitas na kayo ng malunggay at gumawa na kayo ng Propex, ang sip. Ito. Diba? Gustong. Ang sip. So, sama. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.